Kasunod ng pagtama ng malakas na lindol, muling binigyan diin ng DOST ang kahalagahan ng pagiging alerto at handa ng mga residente sa banta ng sakuna. Samantala, patuloy naman na nararamdaman sa lalawigan ng mga aftershock. Ang detalye alamin natin sa report ni Princess Jordan ng IBC. Malalakas na pagyanig, mga nagbabagsakang bato mula sa kisame at pagsigaw ng saklolo. Yan ang naranasan ni J. Ford Maranga. Nang yumanig ang lindol sa Cebu, tanging ang naging sandigan niya at ng kanyang mga kaibigan ang isang lamesa sa kainan sa mall sa Cebu City. Nagpasalamat naman sila dahil nakalabas pa rin sila ng ligtas mula sa ika-4 na palapag ng mall. Merong shaking sa building. So akala lang namin malakas na hangin kasi malapit siya sa dagat. But tumagal pa siya ng ilang seconds agad. Yun yung tubig na ininom namin. So pagkatapos lang talaga ng kain, nahulog yung mga tubig, yung kape, nagbagsakan yung ceiling, yung mga metal parings, hardiplex, at iba pa. Nagduck yung friend ko, yung babae na sobrang layo, tumakbo talaga siya, tapos na-slide pa siya doon. Mas inuna namin yung priority ng safety namin. So kaya umilalim kami sa table na sobrang tibay ng table. Sa Mandawi, Cebu, agad ding tinugunan ang mga stranded na tatawid sa Mandawi Bridge matapos makaranas ng lindol. Sa ngayon, wala namang naitala pang nasawi dahil sa lindol. Sa Mandawi, wala namang nabalita na may naipit. After sa lindol, 10:49, mayroong tawag na possible dito sa Zamora Street, Kabahog Compound, 10:49 kagabi, no? Then, I don't know kung related pa to sa lindol. As of 11 a.m., higit 600 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS. Inaasahan naman na magpapatuloy ang marami pang aftershocks sa mga susunod na araw at linggo. Intensity 7 yung pinakamataas na i-report sa atin. And when we say intensity 7, that's already considered as destructive. So nakikita naman natin sa social media yung mga buildings na nasira. And again, yun yung i-check ng ating mga teams na pupunta doon sa Cebu. Binigyang diin naman ni DOST Secretary Renato Solidum ang kahalagahan ng kahandaan ng bawat isa sa banta ng ganitong kalakas na lindol. Reminder sa atin sa malalaking syudad tulad ng Kamaynilaan na yung nangyari sa Bogo, kung mangyari yung 6.5, kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Doon, wala pang 100, di ba? Mga 30 lang. But gusto ko lang i-remind tayo sa seriousness ng effort na kailangan natin gawin. Sa ngayon, nakadeploy na ang ilang DOST team sa Bogo, Cebu at susunod na pupuntahan rin nila ang iba pang lugar sa Leyte para sa post-earthquake assessment. Para sa Integrated State Media, Princess Jordan, IBC 13.